Memories to Remember, written by Lovina Alice. Sabi nila, high school life na ang pinakamasayang chapter sa buhay ng isang estudyante. Sa panahong iyon kasi nila matatagpuan ang mga kaibigang handang dumamay sa kanila kapag sila ay nasa gitna ng isang pagsubok. Iyon nga lang, hindi naman ganon ang paniniwala ni Hazel Matthew sa kasabihang iyon. Hindi naman sa pessimistic siya sa kanyang buhay pag-aaral. Pero aminado siya na hindi niya nakita sa kanyang high school life ang satisfaction na sinasabi ng karamihan sa kanya. Mas marami pa nga siyang college friends kung tutuusin. Kaya nagulat na lang siya nang bumungad sa kanya ang isang class picture niya noong siya ay nasa third year high school. Napapikit na lang siya nang nagsimulang dumaloy sa kanyang isipan ang mga bagay na matagal na niyang nakalimutan. Tandang-tanda pa niya ang panahon kung kailan naging magulo ang kanyang high school life. The fifth achiever for this quarter is Hazel Matthew. Iyon ang announcement na nagpayanig sa pagkatao ni Hazel ng mga sandaling iyon. Hindi niya iyon inaasahan, lalo na at sa pagkakatanda niya ay mas marami ang magaling kaysa sa kanya kung academic performance ang pag-uusapan. Hindi siya makapaniwala sa narinig, kaya kinailangan pa siyang tawagin ng kanyang mga kaklase para pakyatin sa stage. Congratulations! You did a great job this quarter. Bati ng principal kay Hazel. Isang ngiti na lang ang ibinigay ni Hazel bago pa man siya nagsabi ng thank you sa principal. Alam niya sa kanyang sarili na isang malaking achievement para sa kanya ang nakuha niyang certificate. Iyon nga lang, hindi naman siya sigurado kung may iba pa bang natutuwa para sa kanya. Wala na rin naman kasi siyang itinuturing na kaibigan sa kanyang mga kaklase. Lalo na at ang turing niya sa kanila ay mga kaklase na kailangan lang niya pakisamahan para matahimik ang buhay. Nagulat na lang si Hazel nang inakbayan siya ni View, ang kaklase niyang ipinipilit ipakilala ang sarili bilang kanyang best friend. Kung hindi lang siya masaya nung araw na yon, siguradong nagawa na niyang tanggalin ang kamay nito mula sa pagkakaakbay sa kanya. Congratulations, my friend! Happy ako dahil nasa rank ka ngayong first quarter. Masayang bati ni View sa dalagita. Kailan mo ko ililibre? Pinaningkit na lang ni Hazel ang kanyang mata sa sinabi ng binatilyo. Kailan ba kita naging kaibigan? Isang nakakalokong ngiti na lang ang ibinigay ni View ng sandaling iyon. I have been your friend ever since the world began. Pag mo na ko sungitan pa, dahil hindi yan magkakaroon ng epekto sa akin. Magkaibigan na talaga tayo whether you like it or not. Bago pa man makapagsalita si Hazel, ay lumapit sa kanilang dalawa si Noah at isang sulat ang ibinigay nito sa kanya. Magpinsan ang dalawang binatilyo, kaya hindi na siya nagtataka kung lagi itong itinutokso ni View sa kanya. Iyon nga lang, she is awkward kay Noah dahil kahit sabihin pang pinsan ito ni View ay magkaiba naman sila ng ugali. Naputol lamang ang kanyang iniisip nang magsalita si View. Mukhang magkakaroon ka na agad ng love life ha? Bati ni View sa kanya. Magtatapat na yata ng feelings si pinsan sa'yo. Isang malalim na hininga lang ang pinakawalan ni Hazel ng mga sandaling iyon. Hindi siya sigurado kung galing nga ba iyon kay Noah dahil wala naman iyon sa karakter ng nasabing kaklase. Ano? Hindi pa ba natin babasahin ang ibinigay niyang sulat sa'yo? Tanong ni View. Isang stern look na lang ang ibinigay niya sa binatilyo bago pa man siya nagsalita. Pwede bang bigyan mo muna ako ng privacy? Sasabihin ko sa'yo kung si Noah ang nagsulat o hindi. Thankfully, understanding si View, kaya binigyan siya nito ng hinihingi niyang privacy. Congratulations sa pagiging honor mo. Alam kong hindi mo ko kilala, pero nahihiya pa kasi ako sa ngayon na magpakilala sa'yo dahil magkaiba tayo ng academic status. Matalino ka, samantalang ako naman ay bopols. I want to meet you someday. Kaya sana ay pumayag ka na maging friends tayo. Paano naman kayo magiging friends kung
Hindi pa kayo nagkikita. Tanong ni View na nakikibasa na pala sa sulat na ibinigay kay Hazel. Mukha siyang stalker sa aking paningin. Isang masamang tingin na lang ang ibinigay ni Hazel kay View. Ikaw, anong itatawag ko sa'yo? Sunod-sunod na tanong niya sa binatilyo. Hindi ba makulit ka lang din naman na ang gusto ay sumiksik sa akin? Come on! Alam natin pareho na payag ka naman sa pagiging clingy ko. Panunokso ni View. Halos pagselosa na nga ako ni Noah dahil lagi na lang tayong magkasama eh. Hindi kaya si Noah lang din ang may bigay niyan sa'yo? Isang irap na lang ang ibinigay ni Hazel kay View. Pinsan mo ba talaga si Noah o hindi? Alam mo namang hindi ganyan ang writing style niya, hindi ba? Kilala ko nga ang kanyang writing style, pero malay natin, baka naman binago talaga niya para isipin mo na ibang tao siya. Sambit ni View in a suggestive tone. Uy, hindi ka naman nagsasabi. Nagapapansin na palang pinsan ko sa'yo. Kailan pa? Hindi pa natin sigurado kung siya nga talaga ang nagsulat. At ayaw kong umasa dahil wala naman yun sa karakter niya. Sabi ni Hazel. Pero gusto ka nga ng pinsan ko. Giit ni View. Hindi mo ba talaga yun naiintindihan? Hello? Nasa ranking ka, tapos hindi ka makaramdam? Iba ka rin. Isang malalim na buntong hininga na lang ang ginawa ni Hazel. Hindi talaga niya maintindihan kung ano ang drama na binatilyong kausap ng oras na iyon. Ang alam lang niya ay imposible na si Noah nga iyon. Malakas rin naman kasi ang kanyang kutob na hindi siya ang tipo nitong babae. Sige, huwag mo akong paniwalaan. Pero sinasabi ko sa'yo na totoong may gusto si Noah sa'yo. Sabi ni View na halata ang confidence sa sinasabi. Masyado ka lang manhid. Dahil lagi kang nakatutok sa mga libro. Hindi ka marunong makihalubilo sa amin. Magsasalita pa sana si Hazel para depensahan ang kanyang sarili nang bigla na lang siyang iniwanan ni View dahil may biglang tumawag sa atensyon nito. Isang malalim na hininga na lang ang kanyang pinakawalan bago pa man niya itinabi sa kanyang bag ang nasabing sulat. Wala na siyang intensyon na alamin pa kung sino man ang nagpadala sa kanya ng sulat dahil ayaw na niyang magulo ang kanyang utak. Mabilis na lumipas ang isang buong araw at tuluyan na ngang nawala sa utak ni Hazel ang sulat na natanggap niya mula kay Noah. Hindi naman sa wala siyang pakialam sa natanggap na sulat. Nagkataon lang na lumilipad kaagad sa kung saang dimensyon ang kanyang utak kaya mabilis mawala sa kanyang alaala ang tungkol doon. Naalala lang niya iyon nang may lumapit sa kanyang kaklase upang bigyan siya ng sulat. This time, hindi na si Noah ang nag-abot noon sa kanya. Kilala mo ba kung sino ang nagbigay ng sulat na ito sa'yo? Tanong ni Hazel sa kaklase. Galing sa ibang year level ang sulat. Baka nga kaklase pa ng pinsan mong nasa 4th year. Nangunot na lang ang noo ni Hazel. Hindi ba kilala natin ang 4th year students dahil close sila sa batch natin? That is the case kung matagal na silang nag-aaral dito. Saad ng kaklase ni Hazel. Iyon nga lang kasi, hindi naman ganun ang kaso. Napatango na lang si Hazel nang mapagtanto niyang transferee ang sender ng sulat. Well, sa tingin naman niya ay babae iyon kaya walang masama kung makikipagkaibigan din siya sa nasabing transferee. Bago ko nga pala makalimutan, lalaki ang transferee kaya mas mainam kung magpapasama ka sa best friend mo kung sakaling makikipagkita ka man sa kanya. Mahirap na. Baka kung ano pang gawin niya sa'yo kung mag-isa ka lang na makikipagkita sa kanya. Isang seryosong tingin na lang ang ibinigay ni Hazel sa kaklase. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba niya ang sinasabi nito, lalo na at alam naman niya na walang nakakapansin sa kanya. She knows that she is a nobody, kaya imposibleng matuon sa kanya ang atensyon ng isang bagong lipat na estudyante. Akala mo ba nagbibiro lang ako? Tanong ng kausap ni Hazel. Kilala mo ko. Hindi ako mahilig magsabi ng fake news. Isang malalim na hininga na lang ang pinakawalan ni Hazel ng sandaling iyon. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba niya ang sinasabi nito o hindi. Ang alam lang niya ay bago yun sa kanyang experience bilang isang estudyante. Alam kong nagtataka ka kung sino ako pero wala pa kasi akong lakas ng loob na magpakilala sa'yo. Sa totoo lang ay matagal na kitang gustong makilala. Buhat noong school opening. Yun nga lang, sadyang torpe kasi ako.
Kaya hindi ako makahanap ng tiyempo para kausapin ka. Huwag kang mag-alala. Nakikipagkaibigan lang talaga ang gusto ko dahil may girlfriend na ako. Nasa Maynila siya. Hindi alam ni Hazel kung matatawa ba siya o maiinis sa kanyang nabasa. Wala naman siyang expectation na magugustuhan siya ng nagpadala ng sulat dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi siya kagandahan kung ikukumpara sa mga kaklase niyang babae. Ipinagpatuloy na lang niya ang kanyang pagbabasa ng sandaling iyon. If ever na gusto mong makipagkita sa akin ay magkita na lang tayo sa kantin bukas ng hapon. Kung maaari lang sana ay huwag ka nang magsama pa ng mga kaibigan mo kasi nahihiya talaga ako. Hindi pa man tapos sa pagbabasa si Hazel ay may naramdaman na siyang presensya mula sa kanyang likuran. Nang lumingon siya ay nakita niya si Noah na nakikibasa rin sa sulat na ibinigay sa kanya ng hapong iyon. Talaga bang makikipagkita ka sa kanya? Kahit mag-isa ka lang? Hindi kaya mapahamak ka? Sunod-sunod na tanong ni Noah kay Hazel. Kailan pa natutong makibasa sa sulat ng may sulat? Tanong kagad ni Hazel sa pinsan ni View. Sa pagkakaalam ko, ay hindi mo naman obligasyon na basahin ang sulat na ipinadala sa ibang tao. Hindi ba pwedeng concerned classmate lang ako na inaalala ang kaligtasan mo? Tanong naman pabalik ni Noah. I mean, red flag kapag pinapunta ka niya ng nag-iisa sa meeting place ninyo. Nangunot na lang ulit ang noo ni Hazel sa sinabi ni Noah. Sa kantin naman kami magkikita, kaya sa tingin ko ay harmless naman ang magiging meeting place namin kung sakali. But still, Noah, alam kong concerned ka, pero malaki naman na kasi ako at kaya kong mag-isip ng matino, sabi ni Hazel sa binatilyo. Sa tingin ko naman kasi talagang friendship lang ang gusto niya dahil may girlfriend na siya sa Manila. Isang seryosong tingin na lang ang ibinigay ni Noah kay Hazel. Hindi lahat ng sinasabi ng may mga lalaki pwede mong pagkatiwalaan. Malay natin. Baka sinasabi lang niya na may girlfriend na siya para makuha niya ang loob mo. Hindi rin natin alam kung genuine ba ang sulat na iyan o hindi. Kung sakali mang prank lang ang sulat na to, ay okay lang. Hindi ako masasaktan. Saad ni Hazel sa isang seryosong tinig. Kahit na naging seryoso pa si Noah ay hindi naman iyon naging hadlang para sa pakikipagkita ni Hazel sa nagpadala ng sulat sa kanya. Sa tingin naman kasi niya ay harmless ito lalo na at naniniwala naman siyang may karelasyon na ito. Nagulat na lang siya nang may lumapit na lalaking estudyante sa kanyang mesa. Hindi siya handa sa ganoong encounter, lalo na at hindi naman niya kilala ang nasabing estudyante. Tulad ng nabanggit ng kanyang kaklase, transferee ito mula sa ibang school. Mabuti naman at nagawa mong paunlakan ang aking imbitasyon. Nakangiting sambit ng lalaki kay Hazel. Ako nga pala si Erickson. Magkaklase kami ng pinsan mo kaya nagawa na kitang kilalanin mula sa kanya. Hindi malaman ni Hazel kung matutuwa ba siya sa nalaman o maiinis dahil wala namang nabanggit ang kanyang pinsan tungkol sa nasabing lalaki. For her, Erickson is still a stranger. Kahit na sabihin pang nagbigay na ito ng sulat sa kanya. Actually, walang alam si Janica na sinulatan kita. Pag-amin ni Erickson sa kanya. Narinig ko lang ang pangalan mo sa kanya kaya nakilala kita. I saw you noon and I instantly thought na gusto kitang maging kaibigan. At bakit gusto mo naman akong maging kaibigan? Tanong kaagad ni Hazel in a suspicious tone. If I'm not mistaken, boring ang aking personality. Sa totoo lang ay hindi ko rin alam kung bakit gusto kitang maging kaibigan. Pag-amin ni Erickson. All I know is hindi ko kailangan ng isang rason para makipagkaibigan sa'yo. Well then, let's be friends. Sambit ni Hazel. Basta ba, hindi ako pagseselosa ng girlfriend mo ah. Natawa na lang si Erickson sa sinabi ni Hazel. Hindi niya inakala na sigurista ang dalagitang kaharap ng sandaling iyon. Hindi ka niya aawayin dahil may blessing naman niya ang pakikipagkaibigan ko sa'yo. Sabi ni Erickson. She trusts me in making friends dahil nakilala na niya ako noon na mas lamang ang babae sa circle of friends. Ngumiti na lang si Hazel. Well, kung wala namang aaway sa kanya ay walang problema ang pakikipagkaibigan sa binatilyong kaharap. Ramdam din naman niya kasi kaagad kung sincere ba ang isang tao o hindi eh. Palagay naman ang kanyang loob sa intensyon ni Erickson. Kaya hindi naging mahirap para sa kanya ang pakikipagkaibigan. Yun nga lang, sa gitna ng pagkilala kay Erickson,
ay biglang sumulpot ang magpinsang View at Noah para samahan silang dalawa. Nakaramdam kaagad ng inis si Hazel dahil wala naman siyang sinabi sa kanila na sundan siya ng sandaling iyon. And to make matters worse for her, naniguro pa sila na mawawala sa kanya ang atensyon ni Erickson. Sigurado ka ba na wala kang ibang balak sa best friend ko? Tanong ni View in a suspicious tone. Huwag mo sanang masamain ha. Pero kakaiba ka rin kasi. Talagang dito sa kantin. Tapos kaunti na lang ang tao. Isang gentle smile na lang ang pinakawala ni Erickson bago pa man niya sinagot ang katanungan ni View. Gustuhin ko mang magpakilala kay Hazel ng recess time ay hindi ko yun magagawa dahil maraming mata na titingin sa amin kapag nagkataon. Ayaw kong ma-pressure siya nang dahil sa akin. Isa pa, hindi rin match ang schedules natin kaya imposible talaga ang recess time. Granted, iyan ang sitwasyon. Pero pwede naman sigurong magpakita ka sa mas mataong lugar ngayong hapon. Sambit ni Noah. Ang lawak ng campus, para sa kantin lang kayo magkita. Napakamot na lang sa batok si Erickson ang sandaling iyon. Well, hindi ko na yun naisip kasi gusto ko na talaga magpakilala sa kanya. But still, Guys, hindi ko naman kayo mga kuya para pagbantaan si Erickson, hindi ba? Tanong ni Hazel sa isang painosenteng paraan. Malaki na ako at alam ko kung tama bang ginagawa ko o hindi. Dahil na rin sa iisang campus lang pumapasok sina Hazel at Erickson, ay mabilis na kumalat ang balita tungkol sa closeness nilang dalawa. Mas malala pa nga sa friendship ang nababalitaan nila dahil ang issue ay nagkakaligawan na silang dalawa kahit na hindi pa nila ganon kakilala ang isa't isa. Pwede maging totohanan ang sinasabi nila kung talagang ang nanliligaw si Erickson sa akin. Sambit ni Hazel nang kinastigo siya ni View at Noah. Pero hindi nga kasi ganun ang kaso. Hindi na mabenta sa aming dalawa ang sinasabi mo. Dahil halata namang nanliligaw siya sa'yo. Sambit ni View. Ilang beses ka na bang nagpupuyat ng dahil sa kanya? Nangunot ang noo ni Hazel sa narinig. Kailan pa ako nagpuyat ng dahil sa kanya? Tinatanggi pa eh. Halata namang lagi ka nang puyat ng dahil sa kanya. Inis na sambit ni Noah. Buti at pinapayagan ka ng papa mo na magkaroon ng textmate. Ha? Kailan pa ako nagkaroon ng textmate? Sunod-sunod na tanong ni Hazel. Nakalimutan ninyo na bang wala akong phone dahil si Papa lang ang may phone sa amin sa bahay? Nagkatinginan na lang ang magpinsan sa sinabi ni Hazel. Literal na nawala sa kanilang utak ang tungkol sa bagay na iyon dahil nag-aalala sila para sa kapakanan ng dalagita. Hindi rin naman kasi malayong malaman ng ama nito ang tungkol kay Erickson, lalo na at service driver ang trabaho nito. Alam din ni Papa ang tungkol sa kanya at malaki ang tiwala niya sa akin na hindi pa ako magpapaligaw. Sambit ni Hazel sa dalawa. Kung wala rin naman kasi siyang tiwala sa akin ay sigurado akong kinausap na niya kayo. Kasi naman, ang lala ng issue mo. Pangangatwira ni Noah sa dalagita. Ilang araw pa lang kayong nagkikita ay may ligawan ng nagaganap. Natawa na lang si Hazel. Sinasabi ko sa inyo, hindi siya ang dahilan ng pagpupuyat ko. Kung magpupuyat man ako, mapinapanood kasi ako sa TV. Isang malalim na hininga na lang ang pinakawala ni Noah sa narinig. It is really a relief for him na malamang hanggang pagkikipagkaibigan lang talaga ang ibibigay ni Erickson sa delegita. Hindi niya kailangan magpanik dahil may pagkakataon pa siya para maligawan ito ng maayos. Sige na, bumalik na kayo sa mga upuan ninyo at may quiz tayo sa math. Sabi ni Hazel sa kanila. Alam niyo namang hindi na nagpapareview si ma'am kapag pumapasok siya rito. Hindi na nakahirit pa ang dalawa ng sandaling iyon dahil dumating na ang kanilang math teacher. Tulad ng sinabi ni Hazel, hindi na sila pinagbigyan pa nito ng pagkakataon upang makapag-review at dumiretso na sila sa kanilang quiz. Thankfully, hindi siya distracted kaya siya pa rin ang nakakuha ng isa sa pinakamataas na score sa quiz na iyon. Mukhang inspired ka ngayon ah. Sambit ng guro kay Hazel. Si Erickson ba ang dahilan yan? Tanong pa nito sa kanya. Nagulat na lang si Hazel sa naging tanong na iyon sa kanya. Sa pagkakaalam niya ay hindi mahilig tungkol sa personal na buhay ang nasabing guro.
Isang pilit na ngiti na lang ang kanyang ibinigay bago pa man siya sumagot sa tanong na iyon ng nasabing guro. Ma'am, nag-review po ako kaya nagawa ko pong ipasa ang quiz. Sabi ni Hazel in a polite tone. Wala pong kinalaman si Erickson sa aking pagpasa. I see. So, ano na ba ang relasyon ninyong dalawa? Tanong ulit ng kanyang math teacher. Wala po kaming relasyon. Magkaibigan lang po talaga kaming dalawa. Hindi rin po siya nanliligaw. Sagot ni Hazel. Paano kung ligawan ka niya? Sasagutin mo ba siya kaagad? Tanong ulit ng guro sa dalagita. Hindi ko po alam dahil imposible po talagang mangyari ang bagay na iyon. Sabi ni Hazel. Ayaw ko rin po kasing mag-assume sa isang bagay na imposibleng mangyari sa tunay na buhay. Mabilis na lumipas ang isang buong taon. Nang hindi na mamalaya ni Hazel, tumuntong na sila sa 4th year high school at hindi na niya kaklase si Noah at ayon kay View, matagal nang nakaplano ang migration ng family nito sa Canada at sadyang tinapos lang nito ang taon upang hindi maging alanganin ang alis nito. Nawala na rin siya ng koneksyon kay Erickson dahil buhat nang bumalik ito ng Maynila ay hindi na rin niya ito nakausap. Bihira lang naman din siya kasing magpunta ng computer shop kaya hindi niya alam kung nagpadala ba ito ng friend request sa kanya. Talaga bang wala na kayong communication ni Erickson? Tanong ni View sa kaibigan. Ang akala ni Noah ay manliligaw na siya sa'yo bago pa man matapos ang bakasyon. Isang malalim na hininga na lang ang pinakawala ni Hazel. Wala ngang ligawan na naganap, masyado ka namang makulit eh. Wala kang magagawa kung makulit ako. Dahil iyon din naman ang laging tinatanong ni Noah sa akin kapag magka-chat kami. So, wala talaga. Wala nga. Sabihan mo na lang ang pinsan mo na may utang pa siya sa akin. Sambit ni Hazel. Ako ang nagpakahirap magpapirma ng kanyang clearance noon. Dapat nga ikaw gumawa nun para sa kanya eh. Natawa na lang si View sa sinabi ni Hazel. Hindi ka naman pinahirapan ni Noah. Mas mabuti na rin ikaw ang nagpapirma dahil mas makapagkakatiwalaan ka. Pero ikaw ang pinsan. Pangangatwiran ni Hazel. Pinsan na loko-loko. Mas mapapahamak lang ang clearance ni Noah sa akin. Giit ni View. Hindi ba? Napagkamalan ka pa ngang girlfriend ni pinsan dahil ikaw ang nagpapirma ng clearance niya. Isang masamang tingin na lang ang ibinigay ni Hazel kay View. Hindi niya malilimutan ang naging tanong sa kanya ng librarian tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Noah. Well, hindi rin naman talaga niya ito masisisi, lalo na at hindi rin sila relatives. Kahit na sabihin pang naging close na siya kay View, ay hindi naman iyon nangangahulugang close na talaga siya kay Noah. Kung narinig siguro ni Noah ang sinabi ni Sir, baka pumalakpak pa ang tainga niya sa tuwa. May bahid ng panunukso ang tinig ni View. Malaki talagang tama niya sa'yo eh. Sinasabi mo lang yan dahil wala na siya rito. Anyway, malapit na rin tayong umalis sa school na to kaya kailangan ko na rin pag-isipan ng course na kukunin ko. May naisip ka na ba? Ani Hazel. Pangarap ko maging engineer. Kaya sa tingin ko ay sa Manila na ako mag-aaral sa college. Sabi ni View. Ikaw ba? Isang malalim na hininga na lang ang pinakawala ni Hazel ng sandaling iyon. Hindi ko pa alam. Wala pa kasi akong ideya kung ano ba talaga ang gusto kong gawin eh. Matalino ka naman. Halos minamani mo lang ang mga lesson. Sambit ni View. Subukan mo kaya ang pagiging teacher. Wala akong pasensya sa mga bata. Gusto mo bang maihagis ko sila sa labas ng room nang wala sa oras? Tanong kaagad ni Hazel sa kaibigan. Hindi ko naman sinasabi na sa kinder ka magturo eh. Naiiling na sabi ni View. Pwede namang sa high school ka magturo ah. Hindi ko alam. Undecided pa ako, sabi ni Hazel. Walang masama kung susubukan mo, hindi ba? Tanong ni View. Who knows? Baka yun talaga ang 40 mo. Ewan ko, bahala na. Naputo lang ang pagbabalik tanaw ni Hazel nang narinig niya ang kanyang alarm. Napailing na lang siya bago pa man siya nagpasyang ayusin ang kanyang gamit na dadalhin sa susunod na klase. Hindi na sana siya susuliyap sa kanyang phone kung hindi niya nakita ang chat ng isa sa mga naging kaklase niya noon sa high school. Nangunot pa ang noon niya.
nang napansin niyang kasama siya sa isang group chat na hindi naman niya sinalihan. Wala pa ba tayong class reunion? Ang tagal na nating hindi nagkikita. Napangiti na lang si Hazel nang napansin niyang galing iyon kay View. Well, matagal-tagal na rin naman niya itong hindi nakikita. Lalo na at nagkaroon na rin naman kasi sila ng kani-kanilang buhay. Ni hindi na nga niya nagawa pang pumunta sa kasal nito noon. Kahit na sabihan pang imbitado siya sa kasal nito. Ma'am Hazel, huwag kang mag-scene lang. Try mo kaya magparamdam dito. Galawin mo na ang baso. Natawa na lang si Hazel sa chat na iyon ni View. Sa tingin naman niya ay hindi naging pangit ang kanyang high school life. Nagkataon lang na mas lamang ang pagiging introvert niya ng panahong iyon. Marami naman siyang memories na masasaya. Hindi man malaki ang kanyang circle of friends, ay sigurado naman siyang sincere ang friendship na nabuo niya. Ginalaw ko na ang baso. Mamaya na lang kita i-chat-chat at may klase pa ako. Iyan ang kanyang chat bago pa man niya iniwan ang kanyang cellphone upang puntahan ang susunod niyang klase. Wakas.